Inaasahan na ngayon ang pagdating ng pinakamalakas na warship ng Philippine Navy. Ito ay isa pa lang sa 2 corvette na idinisenyo at itinayo ng Hyundai Heavy Industries. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Ang BRP Miguel Malvar, FFG-06, ay nakatakdang dumating sa unang bahagi ng Abril. Ito ay ayon kay Navy Chief Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Ezepeleta. 2 3,200 tons corvettes na may anti-ship, anti-submarine at anti-aircraft capabilities, kung saan ito ay bahagi ng 28 billion deal na nilagdaan ng Department of National Defense kasama ang HD Hyundai noong 2021. Ang isang seremonya ng paghahatid ng BRP Miguel Malvar at ang paglunsad ng panibagong barko na BRP Diego Silang, FFG-07, ang pangalawang corvette ay nakatakdang maganap sa parehong araw sa pagtatapos ng buwan na ito. Ang BRP Miguel Malvar ay isa sa ilalim sa komprehensibong pagsusuri bago ang handover. Samantala, ang BRP Diego Silang ay inaasahang maihatid sa mga huling buwan ng 2025. Ang disenyo ng Malvar class ay nagmula sa HDC 3100 ng HHI ngunit binago upang umangkop sa mga kinakailangan ng Philippine Navy. Ito ay may pangkalahatang haba na 118.4 meters, mayroong range na 4,500 nautical miles, may cruising speed na nasa 15 knots at top speed na 25 knots. Nailatag na din ni HD Hyundai ang mga keel ng una sa 6 na offshore patrol vessel para sa Navy noong nakaraang February 5 sa Ulsan Shipyard, na minarkahan ang pagsisimula ng paggawa ng barko na makikita sa isang video na inilabas ng HD Hyundai. Ang Department of National Defense ay pumirma sa isang 30 billion pesos contract para sa 6 na OPV noong 2022. Ayon sa mga sources, ang unang OPV ay inaasahang maihatid sa mga unang bahagi ng 2026. Ang HD Hyundai's OPV offer ay batay sa disenyo ng HDP 1500 Neo na may pangkalahatang haba ng nasa 94.4 meters, displacement na nasa 2,400 tons at may maximum speed na 22 knots. Inaasahang ito ay lalagyan ng 76mm naval guns, autocannons sa mga remote-controlled weapon stations at isang helideck na may kakayahang mag-operate ng helicopter at mga unmanned aerial vehicles. Sa likod ng pagtaas ng mga pagsisikap sa modernisasyon ng naval asset ng Pilipinas ay nagmula sa pagtaas ng geopolitical competition ng mga bansa, lalong-lalo na ang panghaharas ng China at ang pag-angkin nito sa mga katubigan na pagmamay-ari ng Pilipinas. Ang mga panibagong warship at OPV na ito ay malaking tulong para sa pagpapalakas pa ng depensa upang maprotektahan ng Pilipinas ang mga teritoryo nito, pati na din ang mga tao sa mga susunod pang henerasyon. Ano ang masasabi nyo tungkol dito mga kamix? I-comment nyo na yan. Salamat sa panunood mga kamix. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga kamix, sa susunod na video na ulit.